Alas 12 ng hating gabi, nang biglang nagising ang 13 anyos na si Carlo dahil sa narinig na malakas na sigaw ng kanyang amang si Mang Renato. Naroon sa kanyang tabi ang kanyang ina na si Aling Dolores. Mabilis itong bumangon at niyakap kagad ang kanyang anak. Nagkukumahog na pumasok ang lalaki sa kwarto ni Carlo. Bakas sa mukha nito ang takot at kaba. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinasara ang pinto. Ano pong nangyari, Tay? Huwag ka maingay. Sa labas ay may narinig silang parang mabilis na mga yabag at ungol. Kasunod nun ay ang malakas na pagaspas ng hangin. Renato, ano yun? Dolores, may nakita ko sa kapitbahay natin. May aswang. Inatake sila ng aswang. Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo, Dolores. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. May aswang. Kaya huwag kayong maingay. Huwag kayong gagawa ng kahit na anumang pagkilos. Biglang tumahimik ang paligid. Nanatiling nakatutok ang tingin ni Mang Renato sa kanilang pinto. Lumipas ang ilang minuto. Inakala nila na wala na ang panganib. Dahan-dahang naglakad ang ama palapit sa bintana at sandaling sinilip ang labas. Wala nang banta. Ano, umalis na ba? Ngunit bago pa makasagot si Mang Renato, isang mahinang kalabit ng kandado ang kanilang narinig. Parang may kumakalikot dito mula sa labas. Napamulagat naman si Carlo at napakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang ina. Marahang sumenyas ng katahimikan si Mang Renato. Lumapit siya sa pinto at sinilip sa maliit na butas na nagsisilbing peephole. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang walang tao. Teka, paano? At bakit naman magkakaroon ng aswang dito sa atin? Anong nangyari? Hindi ko rin alam. Kahit ako nagtataka din kung bakit bigla na lang may umaataking aswang dito. Matagal nang payapa ang baryo natin. Matagal nang tapos ang panggagambala nila. Tinapos na noon ang paghahari-harian nila. Bakit pa sila bumalik? Wala akong alam. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Kasi maski ako, yan din ang tanong ko sa sarili ko kanina pa. Nandyan pa ba yung sumusubok na buksan ang pinto natin? Wala naman ako nakitang tao o hayop sa labas. Ewan ko. Itay, natatakot po ako. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko hahayaan ni isa sa inyo ay malapitan at masaktan ng aswang. Anong gagawin natin? Bukas na bukas, lalapit ako sa barangay at sasabihin ko ang mga nakita ko. Kailangan aksyonan kaagad to. Kung kinakailangan na sabihin ko magronda kami gabi-gabi, sasabihin ko. Para di na makasakit ang mga halimaw na yun. Sana nga matapos na agad ang pagkakalat nila ng lagim. Hindi ko alam ang gagawin Tay! kapag... Tay! Ang Lola Abing! Paano po siya ngayong gabi? Mag-isa lang po siya sa kubo niya. Paano po kung salakayin siya ng aswang? Walang magtatanggol sa kanya. Puntahan po natin ang Lola, kawawa naman po. Hindi tayo pwedeng umalis ng bahay. Hindi ligtas para sa atin. Saka huwag ka mag-alala sa lola mo. Hindi siya masasaktan ng mga aswang. Sigurado akong alam na ng lola mo ang gagawin. Pero matanda na po si Lola. Kapag may sumugod sa kanya o ng away, sa tingin niyo po ba kaya niya pong lumaban? Nay, Tay, nakikiusap po ko. Puntahan po natin siya ngayon. Hindi ko po kakayanin kapag may nangyaring masama po sa kanya. Napasigaw sa takot si Carlo nang may kung anong bagay ang bumagsak sa kanilang bubungan. Gawa lamang sa pinagtagpi-tagping mga kawayan at dahon ng nyog ang kanilang bahay. Pati ang bubong nila na binuo lamang sa pamamagitan ng nipa. Kaya naman, kung anuman ang bagay na naroon, ay sadyang mararamdaman at makikita nila. Halos maglaglagan din ang mga alikabok at dumi mula sa kisame. Kasabay nun ay ang mahinang pag-ungol ng isang nilalang na lalong nagpatayo ng kanilang mga balahibo. Tay! Natatakot na po ako! Renato! Gumawa ka ng paraan! Baka makapasok siya dito! Ang bubong natin nasisira na! Huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Mabilis na kinuha ni Mang Renato ang bulok
na nakasuksok sa dingding ng kanilang kubo. Tinignan niya kung saan nakapatong ang aswang at doon niya itinapat ang isang silya. Lumapit naman si Aling Dolores upang hawakan ito. Maingat na umakyat si Mang Renato. Hindi na ito nag-atubili pa. Sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang gulok at buong puwersang sinaksak ang nilalang. Napasigaw ito ng matinis. Umagos ang itim na dugo sa kamay ni Mang Renato. Naramdaman ng lalaki na nagpupumiglas ang kanyang kalaban hanggang sa may narinig silang lumagapak sa lupa. Walang niya ka! Kung sino ka man na nag-aasik ng kamalasan dito sa baryo namin! Mabuti pa umalis ka na! Lumayas ka! Dahil tinitiyak ko sa'yo, makikilala ka rin namin! Narinig nila ang malalakas na ungol mula sa labas at hindi nila maintindihan kung bakit parang may biglang tumakbo palayo. Pero may pagaspas din ng hangin silang narinig. Pagaspas yun mula sa pakpak ng isang napakalaking ibon. Wala na po ba yung aswang? Sa palagay ko, napaalis ko na. Pero hindi tayo sigurado. Hayaan nyo, magdamag ako magbabantay para makasigurado ko sa kaligtasan nyo. Ibig sabihin, pwede pa po silang bumalik? Paano po tay kung mangyari yun? Paano kung magtawag po siya ng kasama at sugurin nila tayo? Tay, papatayin po tayo ng aswang. Anak, makinig kang mabuti. Alam kong nakakatakot para sa tulad mong bata ang mga aswang, pero maniwala ka sa akin. Kapag pinairal mo ang takot, patuloy ka lang nilang susundan at sasaktan. Matagal na kaming naninirahan ni na Inang at ng itay mo sa baryo natin. Isa lang ang sigurado ako. Tapang ang dapat nating pairalin para hindi lumaganap ang mga aswang dito. Naiintindihan mo ba, anak? Pero bata pa po ako. Kahit maging matapang po ako, hindi ko kakayanin ng aswang kapag sinugod nila ako. Paano kung isang araw isaktan nila ako? Nay, hindi ko po alam kung paano po ako lalaban. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, anak, pisikal na paglaban ang kailangan natin. Nakalimutan mo na ba ang lagi naming bilin? Anak, may Diyos na pwede mong tawagin lalo na sa oras na nangangailangan ka. Mas makapangyarihan pa rin siya kaysa sa anumang material na bagay dito sa mundo. Kaya niya po akong tulungan? Sa mga aswang po? Pero paano po, Nay? May paraan ng Diyos, anak. Maniwala ka lang at manalig sa Kanya. Sigurado kung kahit kailan ay hindi Kanya tatalikuran. Maan Nanay Dolores mo, anak. Iba kapag salita na ng Diyos ang gagamitin natin panlaban sa kasamaan. Pero kung talagang natatakot ka, pwede naman kitang gawa ng maliit na punyal. Pwede mong gamitin yun, anak, para maipagtanggol mo ang sarili mo laban sa kanila. Ano? Okay ka ba doon? Ayos lang naman po. Pero sana po hindi ko na kailangan yun. Ayoko pong humawak ng armas. Natatakot pa rin po ako. Naiintindihan kita, anak. Pero itong tandaan mo, hindi lang gulok o punyal ang armas natin. Ang tapang at pananampalataya ay mga sandatang mas matibay pa sa bakal. Tama ang tatay mo, Carlo. Kaya habang narito tayo, magdasal tayo. Sabay-sabay nating hilingin sa Diyos na protektahan ang ating pamilya. Umupo silang tatlo sa kanilang papag at pumikit. Taimtim silang nagdasal. Papa Jesus, magandang gabi po sa inyo. Unang-una po, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Salamat po sa laging paggabay sa amin. Patawarin niyo po kami sa pagkakasalang nagagawa po namin. Gayon din po sa mga tao pong nagkakasala sa amin. Papa Jesus, may nangyayari po kasing hindi maganda sa baryo namin eh. Alam ko pong nakikita niyo yun, kaya humihingi po kami ng proteksyon. Proteksyon po kay tatay, na handa po kaming ipagtanggol. Proteksyon po kay nanay, na lagi po nandyan sa tuwing natatakot ako. At proteksyon po sa akin, na hindi pa alam ang ganitong mga bagay. Sa huli po, proteksyon po kay Lola Abing, na ngayon po ay mag-isa lang sa kanila. Papa Jesus, hinihiling ko po ito sa inyo. Sana po, huwag niyo po kaming pababayaang lahat.
Amen. Hindi maiwasan ng mag-asawa ang mapangiti dahil sa laman ng panalangin ng kanilang anak na si Carlo. Natutuwa sila dahil napalaki nila ang bata ng may takot sa Diyos at higit sa lahat, may pagmamahal sa pamilya at sa kapwa. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakatulog na ang mag-ina. Samantala, naiwan namang gising si Mang Renato habang nakatanaw sa bintana at hawak ng mahigpit ang gulok na sumugat sa aswang kanina. Tama ang iniisip niya kanina. Hindi siya makakatulog dahil sa mga nangyari. Muli niyang sinulyapan ang mag-ina. Sa hindi inaasahan, hindi niya maiwasan ang malungkot at mag-isip ng kung ano-ano. Bukod kasi sa nakainkwentro nila kani-kanina lamang, hindi niya mapigilang maalala ang nasaksihang pangyayari sa kanilang kapitbahay. Gusto niya mang balikan yon upang kumustahin. Hindi niya magawa dahil uunahin niya muna ang pamilya kaysa sa ibang tao. Kung hindi nagkakamali si Mang Renato, isang nilalang na sobrang itim ang sumugod sa kanilang lasing na kapitbahay. Pulang-pula ang mga mata ng nilalang na yon, mabalahibo ang katawan at buhaghag at magulo ang kulot na puting buhok. Saglit niya pa itong natanaw at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kung anong pamilyar sa anyo nito. Pilit niyang inilala, ngunit hindi niya matukoy kung saan o kailan niya ito nakita. Ang huling eksenang naaninag niya ay ang pagsunggab ng aswang sa kanilang kapitbahay. Sa gulat at pagkatakot, humaripas siya ng takbo pauwi upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi napansin ni Mang Renato na sumisikat na pala ang araw. Nagpasya siyang mag-init ng tubig upang magtimpla ng kape. Habang abala, bigla siyang napalingon nang marinig ang mahina at bagong gising na tinig ng kanyang anak. Papalabas ito ng kanilang pinto. O anak, saan ka pupunta? Ang aga pa para lumabas ah. Pupuntahan ko po si Lola Abing. Kukumustahin ko lang po, Tay. Nag-aalala po ako dahil sa mga nangyari po kagabi. Pwede naman pero mag-almusal ka muna. May natira pang pandesal dito na bili ng nanay mo kahapon. Tamang-tama lang din dahil kakakulo pa lang ng tubig na pinainit ko. Halika anak, magkape ka muna. Sige po, pero bibilisan ko lang po ah. Gusto ko na po kasing makita si Lola eh. Nagmamadali na ngang kumain ng pandesal at uminom ng kape si Carlo. Ilang beses ding nagsabi si Mang Renato na magdahan-dahan ito dahil baka mapasok. Ngunit sadyang nagmamadali ang bata. Kaya naman wala pang 10 minuto. Tapos na yon sa kanyang almusal. Sakto ring nagising na ang ina nitong si Aling Dolores na gaya ng lalaki nagtataka sa pagmamadali ng kanilang anak. Tumayo ang bata at mabilis na lumabas ng pinto. Tay, Nay, una na po ako ah. Babalik din po ako mamaya. Oh, bakit nagmamadali yun? Pupunta sa lola niya? Ay nako, kay Lola Abing ang punta niya. Hindi ba't kagabi niya pa gustong makita ang lola niya? Kaya yon, kakagising pa lang. Lola na kagad ang bukang bibig. Halos gawing tubig ang kape sa pagmamadali ah. Hayaan mo na, umaga na rin naman eh. Nga pala, may balita ka na ba tungkol sa kapitbahay na sinasabi mo kagabi? Yung inatake ng aswang? Balak kong ang puntahan mamaya. Pagkatapos nun, tutuloy namin yung pagpupulong na binabalak para matunto ng aswang. May ideya ka ba kung sino yung aswang? Sa tingin mo, taga-baryo lang natin yun? Hindi ko pa masabi sa ngayon. Mabilis sa mga pangyayari kagabi, kaya't hindi na ako nakapag-imbestiga. Kalagayan yung unang pumasok sa isip ko. Sandali ko siya napagmasdan kagabi, pero hindi ko masyadong namukaan. Pero medyo pamilyar siya. Ngunit hindi ko matukoy kung sino o saan kami nagkita. Malakas lang ang kutob kong kilala ko siya. Taga rito man siya o hindi, ang malaking tanong dyan bakit? Bakit siya susugod sa atin? Sa mga kabaryo natin, lalo na rin sa kapitbahay na tinutukoy mo. Kilala ko ang mga aswang, hindi sila basta-basta manggagambala kung walang dahilan.
Sa tingin mo, napaaway kaya yung kapitbahay natin kaya siya sinugod? Ang alam ko ay maingay siya lalo na kapag lasing. Mahirap din paniwalaan kung sasabihin kong sinugod siya dahil lang sa pagiging maingay. Masyado yatang mababaw na dahilan yon para gawin niya. Gaya mo, may bakit din na tumatakbo sa isip ko. Sa dinami-rami ng nakatira rito sa baryo natin, bakit bahay natin ang sunod niyang pinuntahan? Hindi naman ako nakialam nung sumugod siya. Bakit ako ang sunod niyang pinuntirya? Hindi ba sabi mo nagkatitigang kayo? Baka akala niya nakilala mo siya. Kaya kanya sinundan at binalak na sugurin. Yun nga lang, muntik pa kaming madamay ng anak mo. Mabuti na lang at malakas ang loob mong labanan ng aswang na yun. Mabuti na nga lang. Kung nagkataon na nadamay kayo at nasaktan, papasukin ko ang kasulok-sulukan ng baryo. Mahanap lang siya at mapatay. Tutal, nabanggit mo na rin yan. Matanong ko lang, paano kung mahanap at mahuli niyo yung aswang? Anong gagawin niyo? Kung ako si inang abing mo, ano ba ang gagawin niya? Base sa nasaksihan ko noon, hindi siya magdadalawang isip na puksain ng isang aswang, lalo na kung ito nakapanakit ng inosenteng tao. Gaya ng inang mo, Dolores, mukhang ganun din ang gagawin ko. Pero depende pa yon. Depende pa kung anong klase o sino ang aswang na makakaharap ko. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mag-asawa. Samantala, mabilis naman na nakarating si Carlo sa tahanan ng kanyang lola Abeng. Hindi naman ito ganun kalayo sa bahay na tinitira nila. Kaya naman, ilang minuto lang din ang inilaan niya sa paglalakad. Nang makarating na siya sa harap ng bahay ng kanyang lola, sunod-sunod na pagkatok ang ginawa niya habang binabanggit ang pangalan ng kanyang lola. Ilang saglit pa, bumukas ang pintong bumuo pa ng bahagyang tunog dahil sa kalumaan. Mula sa loob nun, iniluwa ng tahanan ang isang babaeng halos nakayuko na dahil sa katandaan. May tungkod na rin yun na nagsisilbing suporta upang hindi ito mawalan ng balanse sa paglalakad. Bukod doon, kapansin-pansin din ang halos kulubot na nitong balat sa katawan, pati na sa muka. Maputi na rin ang buhok nitong mahaba na, halos umabot hanggang sa bewang nito. Lola, mabuti naman po tayos lang po kayo. Alam niyo po ba, Lola, sinugod po ng aswang kagabi ang bahay namin. Grabe po si tatay, ang tapang-tapang niya po. Tapos po, Napatigil sa galak at pagsasalita si Carlo nang yakapin siya ng mahigpit ng kanyang lola Abeng. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero base sa presensya nito, tila natutuwa yun na makita siyang maayos ang kanyang kalagayan. Masaya akong walang nangyaring masama sa inyo kagabi. Nabalitaan ko ang nangyari kaya naman agad ako nagpunta. Agad akong nagtanong-tanong sa mga kapitbahay natin. wala naman po nangyari sa amin. Kasi, gaya po ng sabi ko, ang tapang po talaga ni tatay. Alam niyo po ba, kumuha kagad siya ng itak. Tapos, pinagtutusok niya po yung aswang na nandun po sa bubong namin. Nahulog pa nga po yung aswang kasi narinig ko may lumagapak po sa lupa. Buti nga sa kanya. Sana po natuluyan na siya. Abat, talagang sabik na sabik kang magkwento, ha? Halika muna sa loob. Pumasok ka. Mamaya nariyan sa tabi-tabi yung aswang. Marinig tayong pinag-uusapan natin siya. Mahirap na, baka sugurin kayo ulit. Opo, Lola. Pero palagay ko po, hindi na po babalik yun. Sigurado po ako takot na takot po siya sa tatay ko. Ipagdasal natin na hindi nga bumalik, Apo. Pero hindi natin alam kung anong iniisip ng mga aswang. Minsan, mas lalong nagiging mapanganib pag nasaktan, kaya kailangan laging handa. Habang pumapasok sa loob ng bahay, tahimik na pinagmamasdan ni Abeng si Carlo. Napansin niyang tila hindi nababahala ang bata. Parang laro lang sa kanya ang lahat ng nangyari. Carlo, Apo, alam mo ba kung bakit delikado ang mga aswang? Kasi po, nananakit at kumakain ng tao. Tama po ba? Tama, pero hindi lang yon. Ang mga aswang, madalas ay hindi natin inaasahang tao. Pwedeng kapitbahay, kaibigan, o kahit sino sa baryo. Kaya hindi tayo basta-basta nagtitiwala. Lola,
Paano po kung may kakilala tayo na aswang pala? Ano pong gagawin natin? Apo, ang mga aswang ay madalas may pinagdadaanan. Minsan, hindi nila ginusto ang pagiging ganon. Pero hindi ibig sabihin, hahayaan natin silang manakit. Kaya mahalaga na lagi tayong mag-ingat at magdasal. Opo, Lola. Lagi naman po ako nagdadasal eh. Sigurado po ako na poprotektahan po ako palagi ng Diyos at ng tatay ko. Kumain ka na ba? Kumain na po ako ng tinapay at saka Oh, ba't ka napatigil? Anong inaamoy-amoy mo dyan? Lola, itong bahay niyo po, parang amoy luma. Siyempre, luma na rin kasi ang lola abing mo. Anong luma? Hindi naman po. Mukha nga po kayong 18 anyos pa lang eh. Batang-bata ka pa po, Lola. Ko, wag mo nang bilugin ang ulo ko ha. Hindi pa kasi ako nakakalinis kaya ganito, amoy alikabok. Pasensya ka na ha. Hindi na muna ako maglalaro ngayon, Lola. Gusto mo, tulungan kita maglinis dito? Naku apo, hayaan mo na si lola sa paglilinis. Pero gusto ko po talagang tumulong, Lola eh. Para mabilis po matapos. Sige na nga, pero mag-iingat ka sa mga lumang gamit, baka matalisod ka. Opo, Lola. Ano po ba ang uunahin natin? Diyan ka na lang sa may aparador. Punasan mo yung mga lumang larawan. Habang inuumpisa ang linisin ng bata ang aparador, ay napansin niya na nakabalot ng puting tela ang kanang paa ng kanyang lola at may sugat din ito sa kanyang kaliwang kamay. May bahid ng dugo ang nakabalot na tela. Nang naglakad ang kanyang lola ay paika-ika itong naglakad, kaya kumpirmadong may pinsala nga ang naturang paa ng kanyang lola. Oh, ba't ganyan ka naman makatitig? May dumi ba ako sa muka? Wala po, Lola. Lola, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Sige, ano yon? Ano pong nangyari dyan sa paa nyo? Bakit po may balot? Ano pong nangyari sa inyo, Lola? Ito ba? Sa kalikutan ng lola mo kanina. Diyan, sa labas. Nakaapak ako ng bote. Sa murang edad ng bata, ay hindi siya kagad nakumbinsi ng kanyang lola sa katwiran nito. Naisip kasi niya ang nangyari kagabi at naalala niyang nasugatan ng kanyang tatay ang aswang. Gustuhin man niyang isipin na nagkataon lang yon, ay nagdadalawang isip siya. Pero dahil lola niya ang nasa kanyang harapan, pinilit niyang burahin ang pagdududang yon dahil mahal na mahal niya ito. Binalot nyo lang po? Hindi nyo po nilinis? Naku po, Lola, baka may infection po sugat nyo. Halika po, maupo po muna kayo rito. Kukuha lang po ako ng tubig para mahugasan natin yung sugat nyo po. Naku, wag ka na. Hindi naman may infeksyon ng sugat ko dahil... Linisan na po natin. Kayo po nagsabi sa akin noon na kapag may sugat tayo, dapat nililinis kagad. Mahirap na po, matanda na po kayo kaya't mahina na rin po ang resistensya nyo. Kayo po, baka sumunod na po kayo kagad kay Lolo. De, biro lang po, Lola. Ikaw talaga, Apo. Napaka mapagbiro mo. O sige na nga, hahayaan na kitang malinis ang sugat ko. Yun nga ang ginawa ni Carlo. Nang makakuha ng malinis na tubig at tela, agad nitong nilinis ang sugat ng kanyang lola Abeng. Nang mapagmasdan ang hugis ng hiwa sa paa nito, hindi niya maiwasan na muling mapaisip. Kung sinasabi ng matanda na dulot yun ng bubog, hinihiling niya na sana ay yun ang totoo. Na sana hindi ito ang nilalang na nasa bubong nila kagabi. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ni Carlo ang ginagawa niya. Maraming salamat, Apo. Alam mo, manang-mana ka sa Nanay Dolores mo. Noong kabataan niya, mahilig din siya maglinis ng mga sugat ng ibang tao. Nagmana talaga kayo sa akin. Nagmana? Bakit? Doktor po ba kayo nun? Ano po bang ginagawa niyo dati? Dati akong albularya, Carlo. Talaga po? Wow! Ibang klase ka talaga, Lola. Ang astig. Tuwang-tuwa ka dyan. Ano naman ang astig sa pagiging albularya? Astig po yun. Di ba yung mga katulad niyo po,
Sila yung kumakalaban sa mga masasamang nilalang, sa mga mangkukulam at iba pa? Nakapanood na nga po ako ng ganun sa TV ng kaklase ko eh. Nako, ikaw talaga, oo. Huwag ka nga labis na matuwa dyan kasi matagal ko nang itinigil ang pagiging ganun ko. Po? Bakit naman po kayo tumigil? Sayang naman. Gusto kitang mapanood na ng gagamot. Nung mamatay ang lolo mo, nawala na ako ng gana. Kasi sa kabila ng pagiging albularya ko, hindi ko siya natulungan. Nakakagamot ako ng ibang tao, pero hindi ko naagapan ang pagkamatay niya. Ano po bang nangyari? Nagkasakit po ba si Lolo? Hindi. Na paano po siya? Basta, ayokong pag-usapan, Apo. Pasensya ka na. Kasi hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin yung nangyari, lalo na kapag naaalala ko. Ay, sige po. Pasensya na po ah. Lola, kung itinigil na po niyo ang panggagamot, kanino niyo po ipinamana ang kakayahan niyo? Kay nanay po ba? Hindi ko na ipamana sa inay mo ang mga kakayahan ko. Sinubukan naman namin pero hindi talaga siya interesado eh. Kaya natigil na ang gawaing yon sa henerasyon ko. Ako po. Baka sa akin po pwede niyo pong ipasa. Pwede po ba yun? Ako na lang po, Lola. Sigurado ka ba? Naku, hindi basta-basta ang pagiging albularyo. Marami kang matutulungan pero marami ka ring makakaaway na mga masasamang nilalang. Saka masyado ka pang bata para sa mga ganitong bagay. Handa naman po ako maghintay. Huwag mo na munang isipin ang tungkol sa bagay na ito. Mas gusto kong mag-aral ka ng mabuti. Kasi iba na ang henerasyon namin noon kumpara sa henerasyon nyo ngayon. Kung noon kaalaman sa panggagamot ang kailangan, ngayon ang pinakamahalaga na ay ang edukasyon. Yung makatapos ka sa pag-aaral para magkaroon ka ng magandang buhay. Sayang naman, interesado pa naman po akong malaman ng mga ganyang bagay. Kung hindi po pwede, sige po, okay lang naman po, Lola. Hayaan mo, darating din tayo dyan. Kapag ginusto ng tadhana, hadlangan man natin, doon pa rin ang punta mo. Nga pala, bago ka umuwi, may ibibilin lang ako. Ano po yun, Lola? Pwede bang atin-atin lang itong nangyari sa akin? Itong pagkakaroon ko ng sugat sa paa. Ayoko kasing mag-alala ang mga magulang mo, lalo na ang nanay Dolores mo. Kilala mo naman yun, hindi makatiis na hindi ako puntahan, lalo na kapag nalaman niyang may nangyari sa akin. Parang ang hirap naman po nun. Lagi pa naman bilin sa akin ni nanay na balitaan ko siya sa tuwing dadalawin ko po kayo. Ngayon lang naman, Apo. Gaya ng sabi ko, ayoko lang talaga na mag-alala sila. Sige po, kung yun po ang gusto niyo, Lola. Pero madalas na po akong dadalaw lalo na po ngayon na nalaman ko pong nagkasugat po kayo sa paa. Salamat, Apo. O siya, umuwi ka na at makahinahanap ka na ng nanay at tatay mo. Pakisabi na maayos ang kalagayan ko. Sige po, Lola. Mauna na po ako. Nang makabalik si Carlo sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang tatay Renato. Bit-bit ang isang bagay na nababalot ng tela. Nakangiti yung iniabot ng lalaki. Kinuha naman ito ng batang labis ang pagtataka. Ano po ito, Tay? Anak, may nakita akong punyal na dating gamit ng tatay ko. Yun na lang ang pinatalim ko ulit. Medyo matatagalan kasi kung magtutunaw pa ako ng mga bakal eh. Itong bagay na to, mahalaga to sa lolo mo noon. Kaya ingatan mo ito ha. Huwag na huwag mong gagamitin sa kasamaan o sa kalokohan. Gamitin mo lang ito kung kinakailangan. Nagkakaintindihan ba tayo, anak? Yan na po yung punyal? Totoo po? Sa pagtango ng kanyang tatay Renato, agad na binuksan ni Carlo ang hawak-hawak na tela. Nang maalis ang balot, tumambad sa kanya ang isang punyal na may dalawa o magkabila ang talim. May kalumaan man ang bagay na yon. Hindi maiwasang mapangiti ni Carlo dahil magagamit niya talaga yon, lalo na't sinasabing bumalik na ang aswang sa kanilang baryo. Tay, pwede ko po ba itong ipabasbas kay Lola Abeng? Kapag nakita niya to, sigurado po akong matutuwa. Ipapabasbas? Abay bakit naman? Ano bang meron sa lola Abing mo?
Hindi po ba dati siyang... Oh, ba't ka napatigil? Anong meron sa lola mo? Ano po kasi po ano Ano bang pinag-uusapan yung dalawa dyan at parang ang seryoso nyo? Teka, yan na ba yung punyal na ipinangako mo sa anak mo? Ang bilis mo naman yatang nagawa. Oo. Hinasa ko lang at nilinis yung dating punyal ni tatay. Talaga? Buti na itago mo pa yan. O anak ha, ingatan mo ang paggamit niyan. Gagamitin mo lang kung kinakailangan. Opo, inay. Wala na tayong dapat na ipag-alala sa anak mo. Kasi alam kong matalino siya. Alam niya na ang gagawin niya at saka nasabi na rin naman natin kagabi yung mga dapat niyang gawin. Siya nga pala. May sinabi tong anak mo kanina tungkol kay Nanay Abeng. Dolores, meron ka pa bang hindi sinasabi sa akin? Anong ibig mo sabihin? Pababasbasan daw niya tong punyal Bakit may alam ba si Nanay Abeng sa mga ganong gawain? Ikinuwento na ba ng lola mo sa'yo ang dating gawain niya noon, anak? Opo, inay. Nung nagkakwentuhan po kami, sinabi niya po sa akin na dati po siyang albularya. Hindi ko na sinabi sa inyo ang bagay na yun kasi mula nang mamatay ang tatay ko, tumigil na rin siya sa mga gawain niya. Ayaw na niyang manggamot. Nakakatuwa naman. Teka Dolores, meron ba naman siyang ibinigay sa'yo? Alam mo na, parang pamana, ganon. Hindi ba niya isinalin sa'yo yung pagiging albularya niya? Hindi ko tinanggap. Konti lang yung mga natutunan ko sa kanya kasi wala naman akong interes sa panggagamot. Sayang naman pala kung ganon. Pwede ko bang malaman kung bakit mo tinanggihan ng masasabi kong biyaya sana? Mahirap ang gawain ng isang albularya. Alam kong hindi ko kakayanin. Alam mo, sa totoo lang parang biyaya ang pagkakaroon ng kapangyarihan, pero palaging may kapalit ang mga gawain nila. Tapos marami ka pang nakakaaway. Talaga? Oo, alam mo ba yung pakiramdam na palaging may lumalapit para humingi ng tulong, pero may mga oras din na ikaw ang pinagbubuntunan ng sisi kapag hindi mo nagamot o kaya hindi mo nasolusyonan ang problema nila. Naiintindihan kita. Pero hindi ba mahirap din tanggihan ng mga nangangailangan? Lalo na kung alam mo may kakayahan ka para tumulong. Oo. Pero mas mahirap ding mabuhay nang may laging nagmamasid sa'yo. Mga nilalang na hindi mo alam kung kailan ka aatakihin. Kaya nung namatay si tatay, pinili niya na kalimutan na ang panggagamot. Inay, ako po, pwede po bang mamana yun kay Lola? Para kung dumating po ang panahon na walang ibang makakatulong, kaya ko kayong protektahan. Hindi pa pwede, Carlo. Masyado ka pang bata. Matapang talaga ang anak ko Manang-mana sa akin. Pero tama ang nanay mo. Bata ka pa. I-enjoy mo lang muna ang kabataan mo anak. At ang pag-aaral mo. Yun ang gawin mong prioridad. Sige na, Carlo. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Opo, inay. Habang papasok si Carlo sa kanyang kwarto, mahigpit niyang hawak ang punyal. Sa likod ng kanyang isipan, nararamdaman niya na may darating na pagsubok at handa siyang harapin ito kahit ano pa ang maging kapalit. Isinuksok niya ang punyal sa dingding malapit sa bintana. Makalipas lamang ang ilang oras, nagpasya naman si Mang Renato na magpulong kasama ang ilang kalalakihan sa kanilang baryo. Layunin ng pagpupulong na yon na pag-usapan ang nangyaring pagpatay sa kanilang kapitbahay dahil sa isang aswang na bigla na lamang sumulpot sa kanilang lugar. Nang matipon ang lahat, inumpisahan niya na ang pag-uusap. Alam kong nakakabigla mga pangyayari. Alam kong matagal na nung huling nagkaroon ng balita tungkol sa mga aswang dito sa ating baryo. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit sinugod ang nalasing nating kapitbahay. Hindi natin masabi ang eksaktong dahilan. Kaya naman, may nabalitaan ako, Mang Renato. Nabalitaan? Abay tungkol saan? At sabi ng taga-kabilang baryo, nagpunta ang kapitbahay natin doon nung isang araw. Dumayo at nag-inom ng alak doon. Ayon sa iba pang impormasyon na nasagap ko, naging bayolente ang kababaryo natin at napaaway raw sa isang pamilya doon. Nagtanong-tanong ako tungkol sa nakaaway niya. Abay oo, nagalit daw sila pero hindi raw sila aswang o kung ano paman.
Kahit nagulo sila ng kababaryo natin, wala silang kinalaman sa pagsugod ng aswang sa lugar natin. Ibig sabihin, may iba pang nagalit sa kanya. Hindi na ako magtataka dahil kapag nalalasing nga naman itong si Ago, nag-iiba ang pag-iisip at kilos. Mas malala pa nun, ay nag-iiba ang tabas ng dila o pananalita niya. Ang totoo niyan may mga teorya na kami sa kung ano talaga nangyari kay Paring Ago. Maaari daw na hindi talaga siya ang pakay ng aswang. Baka napagkamalan lang. Baka may ibang pakay ang aswang na yun dito sa atin. Hindi naman basta-basta kasi ang pagsugod ng aswang Baka may ibang kaaway ito na pinaghihigantihan. Bakit nyo naman naisip ang ganyan? At sino naman ang posibleng kaaway ng aswang na yon? At itong kapitbahay pa namin ang pinatay niya. Ikaw pare, wala ka bang alam? Kayo ba? May nakaaway ba kayo dati na pwedeng maghiganti sa inyo? Sandaling napaisip si Mang Renato, pero napakunot ang kanyang noo nang mapansing biglaang nagbulungan ang mga kababaryo nila. Sandali mga kasama. Bakit parang iba na yata ang tinutungo ng usapan na to? Ano bang gusto niyong palabasin na kami ang posibleng may atraso sa aswang, ganun ba? Ay hindi naman ganon. Hindi kami nagsabi niyan. Nagtatanong lang naman kami sa'yo. Lalo na nabalitaan namin na pagkatapos ng pag-atake niya, kina Paring Ago, kayo ang sunod na pinuntahan ng aswang. Aba teka, ano namang kaso doon? Dahil kami ang sinunod na puntiryahin, kami na ang may kasalanan? Aba hindi ganun yun mga kasama. Isipin nyo, saan pa ba ang susunod na pupunta ng aswang? Di ba di sa kalapit na bahay lang? Di ba posible yun? Saka maayos kaming namumuhay ng pamilya ko. Ni minsan, wala kaming inargabyadong tao. Nagkataon lang yun. Sa tingin ko hindi nagkataon yon, Mang Renato. Sa tingin ko, may nakaraan sa pamilya nyo na unti-unti nang nabubunyag. Anong pinagsasabi mo? Matagal na kaming naninirahan dito at kahit kailan, wala kaming inilihim sa mga kababaryo natin. Wala kaming nakaraan o sekreto na dapat ibunyag dahil naging bukas kami sa lahat. Maaaring ikaw, oo. Pero yung asawa mo, si Aling Dolores, yung nanay niyang si Aling Abeng, mangyaring may naikwento kasi sa akin yung lolo ko noon tungkol sa matandang yan. Masyado ka na maraming sinasabi, pero wala namang pinanggagalingan. Ayoko magalit o kahit mainis man lang dahil sa may kinakaharap pa tayong problema na nangyari lamang kagabi. Pero ito lang ang sasabihin ko, huwag niyong babanggain ang pamilya ko. Tumutulong kami sa nangangailangan at laging bukas ang tahanan namin sa tuwing may nangyayari sa baryo. Alam niyo yan. Kaya sana, huwag niyong pagbibintangan ng kung ano-anong bagay ang pamilya ko. Hindi naman ako nang bibintang, Mang Renato. Nagsasabi lang ako ng totoo at mga bagay na nalaman ko. Wala kaming kinalaman sa mga sinasabi mo. Abay, kung ganon, di wala. Wala na tayong pagtatalunan pa. Pero mag-iingat kayo Yun lang naman ang sa amin. Ayaw na namin ulit na may mabiktima pa ang aswang. At kawawa din ang mga bata. Namumuhay sila na may takot. Hayaan nyo, matatapos din ang problema natin sa mga aswang na yan. Mabuti pa planuhin na natin sa lalong madaling panahon kung paano tayo roronda at magbabantay sa gabi. Hindi pwedeng ganito. Pagkakaisa ang kailangan natin at hindi ang magsisiyan. Tama. Tama ka. Pasensya ka na rin, Mang Renato. Ayos lang yun. Mga kasama, ang mga ito ay haka-haka lang nyo. Huwag sana tayo magpadalos-dalos lalo na sa panghuhusga. Hindi tayo magkakalaban dito. Yung aswang ang dapat nating mapuksa. Hindi tayo ang dapat na maglaban-laban. Kaya kayo, kapag may napansin kayong kainahilala, lalo na sa gabi, huwag kayong mag-aatubili na sumigaw o humingi ng tulong. Tama yun. Pero pare, sana nga mali kami ng hinala na may binabalikan talaga ang aswang na yon dito sa baryo natin. Hayaan mo, kung meron man siyang binabalikan dito, tatapusin na natin kagad ang kasamaan niya. Sana nga, wala kang itinatago at ang pamilya mo. Wala nga sabi. O sige, ang mabuti pa, tapusin na natin ang pagpupulong na ito. Mag-usap na lang tayo ulit. Sa totoo lang, ay nagpipigil na si Mang Renato ng kanyang tunay na nararamdaman. Naiinis na siya sa lalaki
dahil sa ibinubunton sa kanila ang sisi kung nagkaroon ng aswang sa kanilang baryo. Alam ni Mang Renato na ang tinutukoy ng lalaki ay ang pagiging albularya ng kanyang biyenan. Pero imposible yun ang maging dahilan dahil ayon sa kanyang nalaman sa asawa ay matagal na rin itong itinigil ang pagiging albularya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay halata ang kanyang pagiging iritable. Agad itong napansin ng kanyang asawa. Oh, bakit kanina ka patahimik dyan? May problema ka ba? Naiinis lang kasi ako sa mga kapitbahay natin at sa mga lecheng kababaryo natin. Akalain mo ba naman na tayo pa ang sisisiin kung bakit daw nagkaroon ng aswang dito? Pinagbibintangan ba nilang tayo ang aswang? Imposible naman yun. Imposible ba talaga, Inay? Carlo, bakit ganyan ka magtanong? Paano naman tayo magiging aswang? Hindi ba't magkakasama tayo? Ang sabi nila, baka daw may naging kasalanan ng pamilya natin, kaya ang aswang ay naghihigante. Tayo daw ang nagdala ng aswang dito sa baryo. Kung hindi ba naman mga tanga, kung tutuusin, tayong biktima dito, tapos tayong sisisihin. Mga bobo, Napaaway ka ba? muntik na. Nagpigil lang talaga ako. Pero muntik ko nang masuntok yung lalaking yun. Hayaan mo na. Alam naman natin yung totoo. Walang kinalaman ng pamilya natin dito. Wala naman silang konkretong ebidensya eh. Magiging malinaw din ang lahat. Sana nga, Dolores. Pero habang wala pang sagot, nagiging target tayo ng chismis dito. Bahala sila. Wala naman silang mapapala sa kakachismis nila eh. Sige na, kumain na tayo. Makalipas ang ilang oras, muli nang dumilim ang paligid. Tulad ng inaasahan ni Mang Renato, wala ni isa sa mga kalalakihan ang lumabas ng kanilang bahay. Walang tumugon sa panawagan niya para sa pagroronda sa kanilang baryo. Kaya naman, laglag ang balikat niya na bumalik sa kanilang bahay. Ngunit pagsapit ng hating gabi, isang malakas na sigaw ang muli nilang narinig. Kaagad na naging alerto si Mang Renato at kinuha ang kanyang itak na sumugat sa aswang nung nakaraang gabi. Walang lalabas sa inyo, ha? Walang magbubukas ng bintana at pinto. Hintayin niyo ako rito. Itay, sasama ako! Hindi. Dito ka lang. Para may magtatanggol sa nanay mo. Babalik agad ako. Mag-iingat ka, mahal. Malakas ang kutob kung baka yung aswang na naman yan. Mabilis siyang lumabas ng kanilang bahay upang puntahan ang lugar kung saan nanggagaling ang sigaw. Habang naglalakad sa gitna ng kalsada, ay may napansin siyang lalaking nakahandusay. Duguan ito at mahinang umuungol. Agad niya itong nilapitan at sinubukang pulsuan, pero patay na ang lalaki. Nakilala niya ito, ang lalaking muntik na niyang makaaway sa pulong. Bigla siyang napaatras nang makarinig siya ng isang malakas na sigaw. Tiliyon ng isang babae. Agad nitong niyakap ang lalaking wala ng buhay. Anong ginawa mo sa kanya? Anong nangyari? Wala akong ginawa. Kadadating ko lang. Duguan ang kamay mo, Renato! Hindi. Nagkakamali ka. Hindi ko siya sinaktan. Nalagyan ng dugo ang aking kamay dahil pinulsuhan ko lang siya at tinignan kong buhay pa. Wala akong kasalanan. Ang bangkay ng lalaki ay nasa kalunos-lunos na anyo. Butas ang tiyan nito at wala nang lamang loob. Bukod dito, marami yung hiwa sa buong muka na parang kalmot ng kung anong mabangis na hayop. Dilat pa ang mga mata nitong tila nakakita ng multo. Maya-maya pa, nagdatingan na ang iba pa nilang mga kababaryo at nakita rin ng mga yun ang sinapit ng lalaki. Ilang sandali pa, halos lahat sila napatingin ng masama kay Mang Renato. Hindi sila nang bibintang, pero base sa nangyaring sagutan kanina, mukhang siya ang itinuturong sa larin. Aba, teka. Bakit ganyan kayo makatingin? Alam niyong wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya. Maaaring nagsagutan kami, oo, pero hindi ko alam kung bakit siya ang pinatay. Habang nagkakagulo sila, bigla silang nakarinig ng malalakas na tunog ng kakaibang ibon. Hindi sila maaaring magkamali. Tunog yun ng isang wakwak o alagang ibon ng aswang. Yung mga may alam, batid nilang kapag mahina ang tunog ng wakwak, siguradong nasa paligid ito at nag-aabang
ng kanyang mga magiging biktima. Pero kapag malakas at mukhang malapit, kabaligtaran naman dahil papalayo na ang aswang. Biglang natigilan si Mang Renato. Sumagi sa isip niya ang kanyang mag-ina. Kinabahan siya at nanlamig nang maisip niya na baka sunod na atakihin ng aswang ang kanyang pamilya. Tulad ng isang gabi. Samantala, sa kanilang bahay ay nagsimula na silang manalangin na mag-ina. Nang bigla siyang makarinig ng kaluskos mula sa labas ng bintana. Tahimik siyang tumayo at lumapit doon. Marahan niya yung binuksan at mula sa labas, bandang ibaba, ay napagmasdan niya ang isang nilalang na diretsyong nakatitig sa kanya. Halos lumabas ang kanyang kaluluwa dahil sa gulat at pagkatakot. Pulang-pula ang mga mata ng nilalang na yon na talaga namang nakakapanindig ng balahibo kung pagmamasdan. Tila naging estatwa siya sa kinatatayuan. Sa bilis ay hindi niya napansin ang pagtaas ng kanang kamay nito at diretso siyang sinakal sa leeg. Nay! Nay, tulong! Bitiwan mo ang anak ko! Bitiwan mo! Diyos ko, tulungan niyo kami! Renato, nasaan ka na ba? Bago pa tuluyang mahila, biglang naalala ni Carlo ang punyal na ibinigay ng kanyang tatay. Sadyang inilagay niya yun sa tagiliran. Kaya naman, gamit ang kanang kamay, kinuha niya ito at mabilis na sinugatan ang kamay ng aswang. Biglang bumitaw ito at ininda ang saksak. Saktong pagdating ni Mang Renato ay agad niyang sinugod ang aswang, pero mabilis itong nakalundag hanggang sa naitago na ito sa dilim ng gabi. Hahabulin pa sana ito ng lalaki, ngunit mas inalala niya ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na pumasok sa loob. Anak! Carlo! Ayos ka lang ba? Anak! Anak, si tatay mo to! Imbis na magsalita, sobrang nanginig ang bata at napayakap sa sariling mga tuhod. Nakatanaw ito sa isang direksyon habang lumuluha ng walang tigil. Gusto man nitong maglabas ng mga salita, ngunit hindi niya magawa dahil nangingibabaw sa kanya ang labis na takot. Wala na yung aswang. Anak, nandito lang kami. Niyakap na lamang ni Aling Dolores ang anak na hindi pa rin nagsasalita dahil tila na trauma sa pangyayari. Kinabukasan, nang magising si Mang Renato, ay diretso itong tumanaw sa labas ng kanilang bahay. Pagbukas ng bintana, doon ay natanaw niya ang marami sa kanilang mga kababaryo na tila nag-aabang sa kanilang paggising at paglabas ng bahay. Labis na kaba ang nararamdaman ng lalaki, kaya naman muli nitong isinara ang bintana at mabilis na ginising ang asawang si Dolores. O bakit? Tanghali na ba? Pasensya na ko na pahaba ang tulog ko. Pinakalma ko pa kasi itong anak natin eh. Mabuti nga at nakatulog ito. Maraming tao nag-aabang sa labas ng bahay natin. Nag-aabang? Bakit naman? Teka, baka hihingi sila ng tulong sa atin, lalo na sa'yo kaya sila nandyan. Pagbuksan na muna natin ang pinto. Hindi sila nandito para humingi ng tulong. Kung hindi para sa bagay na yun, tungkol naman saan? May hindi ba ako alam? Renato, kinakabahan ako. Agad na ikinuwento ng asawang lalaki ang nangyari kahapon tungkol sa naging diskusyon nila ng namatay na kabaryo na muntik nang humantong sa matinding pagtatalo. Ayaw niya mang sabihin na sinisisi siya ng mga ito, pero yun lang ang tanging dahilan kung bakit naroon ang mga yon. At pagkatapos nun, umiwas na ako sa mahabang usapan para hindi na lumaki pa ang pagtatalo namin. Nakapagsalita lang naman ako ng ganun dahil parang pinagbibintangan niya ang pamilya natin. Lalo pa akong nainis nang ipasok niya sa usapan ang nanay-abing mo. Pero alam mong wala tayong ginagawang masama. Tama lang ang ginawa mong pagtatanggol sa pamilya natin at kay Inang. Dito ka lang, ako na muna ang kakausap sa kanila. Wag, dalawa tayong kakausap sa kanila. Tulog pa naman ang anak natin, kaya pwede tayong humarap sa kanila. Halika, sasamahan kita. Pagbukas ng pinto, maririnig ang sigawan ng kanilang mga kababaryo. Lalo na ang babaeng asawa ng pinatay na lalaki kagabi. Kitang-kita sa mukha nila ang galit at intensyon ng mga sandaling yon
ang pagbintangan silang may kasalanan sa mga nangyayari. Alam ko na pag-usapan na natin to kagabi at di ko na uulitin. Wala kami kinalaman sa misteryosong aswang na umaatake sa baryo natin. Totoo bang wala kang kinalaman? Ikaw ang una ko nakita malapit sa katawan ng asawa ko. Anong ginawa mo sa kanya? Ikaw ba ang pumatay sa asawa ko? May narinig akong malakas na sigaw kagabi. At alam ko narinig nyo din yon. Pero sa dami natin, ako lang ang naglakas ng loob na lumabas para tumulong. Pero huli na ang lahat. Hindi ko siya papatayin. Hindi ako mamamatay tao, lalo na't wala namang dahilan. Anong walang dahilan? Malamang nagalit ka sa kanya kahapon. Mababaw ang dahilan na yon para pumatay ng tao. Nakita mo ba? Na winakwak ko ang tiyan niya. Hindi. Pero ikaw lang ang may motibo. Imposible namang nagkataon lang na ikaw ang nakita kong malapit sa kanya. Kung di ka sigurado, huwag ka mambibintang. Wala kang karapatang magbintang, lalo na kung wala ka namang ebidensya. Puro lang kayo salita. Paanong kami ang magiging aswang? Muntik nang mamatay ang anak ko nang suguring kami ng aswang dito kagabi. Oo, hindi nagdalawang isip ang asawa ko na magbigay ng tulong sa taong sumisigaw kagabi. Iniwan niya kami kapalit ng sanay kaligtasan ng asawa mo. Tapos kami ang sisisihin niyo? Agad na naglakad pabalik sa loob ng bahay si Aling Dolores at ginising ang kanyang anak. Tapos ay dinala niya ito sa harap ng mga tao. Ipinakita ang sugat sa leeg. Nakikita niyo to? Hetong sugat sa leeg ng anak ko? Hinila siya kagabi ng aswang sa bintana namin. Sariwang-sariwa pa ang sugat na nanggaling sa kuko ng aswang na yon. Hindi ko alam kung bakit ang nambiktimang aswang na yon sa bahay namin sunod na pumunta. Kung ganon, isa lang ang sigurado ko. Wala kaming koneksyon sa aswang na yon dahil biktima lang din kami ng pag-atake niya. Hindi ako naniniwala sa inyo. Mga kabaryo, huwag kayong maniniwala sa kanila. Sila lang ang pwedeng maging rason kung bakit umaatake ang aswang. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Sigurado akong gumawa lang ng paraan ang mag-asawang yan para... Itigil mo na yung kaibangan mo. Kamamatay lang ng asawa mo kaya imbis na maghanap ka ng masisisi, bakit hindi mo asikasuhin ang burol niya? Pagbintangan mo man ng 1,000 beses ang pamilya ko, wala kayong karapatan na galawin kami hanggat wala kayong ebidensya. Konsensya nyo na lang kapag may ginawa kayong bagay na hindi kayo sigurado. Dolores, anak, pumasok na kayo sa loob. Huwag kayo mag-alala, maghahanap ako ng ebidensya. Pero isang salita lang ang bibitawan ko. Makinig kayong lahat. Kung nagkataong namatay ang asawa ko matapos ang pakikipagtalo niya kay Renato, siguro hindi naman nagkataon kapag ako naman ang napaslang ng aswang na yon, hindi ba? Kapag may nangyari sa aking masama, wala kayong ibang sisisihin kundi ang pamilyang yan. Hindi na nga muling pinakinggan ng tatlo ang mga sasabihin ng babaeng galit na galit. Nang makabalik sa loob, sandaling nagpaalam si Mang Renato upang pumunta sa bukid at kumuha ng kanilang makakain. Babalik din kagad ako, Carlo. Wala mo nang lalabas ng bahay, ah. Mainit ang dugo ng mga kababaryo natin sa atin. Bakit po sila magagalit? Wala naman po tayong kasalanang ginawa sa kanila. Yan ang paulit-ulit naming ipinaglalaban, pero mukhang sarado mga isipan nila. Mabuti nang tayo umiwas, kaysa mauwi pa ang lahat ng ito sa malaking gulo. Dolores, dito ka lang din muna. Saka mo na asikasuhin yung pag-e-extra mo sa kabilang baryo. Mahirap na, baka pag-initan nila tayo kapag nakitang nasa labas kayo. Sige, mag-iingat ka. Nang makaalis ang lalaki, hindi maiwasan ni Carlo ang mapasandal sa pader ng kanilang munting bahay. Habang nasa kusina ang kanyang ina, muli niyang inalala ang mukha ng aswang na nakita niya sa labas ng bintana ng kanilang bahay na biglang sumakal sa kanya at balak pa siyang kunin. Nakakatakot man ang itsura nito, pero hindi niya maitatangging kahawig yun ng isang taong malapit sa kanya. Ang kanyang Lola Abeng. Pulang-pula man ang mga mata nito ng mga sandaling yon, o maitim ang balat na bahagyang nababalutan ng mga balahibo, ay hindi pa rin nalalayo ang kabuuang postura nito sa kanyang lola. Lalo pa siyang napaisip nang maalala ang sugat nito sa paa. Kung nasugat na ni Tatay Renato ang aswang at nagkaroon din ng sugat ang Lola Abing ko, dapat magkakaroon din siya ng sugat sa kamay dahil sa ginawa kong pagsaksak kagabi. Kapag nagkataon, tama ang iniisip kong
iisa lang ang aswang at si Lola Abing. Pero sana mali. Sana hindi talaga. Nang masabi yun ni Carlo sa kanyang sarili, muli niyang sinilip ang inang abala sa pag-aasikaso sa kusina. Nang makakuha ng pagkakataon, marahan at palihim siyang lumabas ng kanilang bahay. Hindi na siya nagsayang ng oras at diretsyong pumunta sa bahay ng kanyang Lola Abing. Gusto niyang malaman kung may iba nga ba itong lihim bukod sa dating pagiging albularyo at manggagamot. Ilang minuto, muli niyang narating ang tahanan ng kanyang lola. Kinakabahan pa siya bago kumatok, pero dahil interesado na masagot ang mga tanong sa isip, itinuloy niya. Nang magbukas ang pinto, bago siya magsalita ay una niyang sinuri ang kamay ng kanyang Lola Abing. Napabuga siya ng hangin dahil mali siya. Mali ang iniisip niyang ito ang aswang na umatake sa kanya. Wala kasi itong kahit na anong sugat sa kamay, bukod sa pinsala sa paang may balot pa ng tela. Mukhang totoo ngang nakaapak ito ng bubog, gaya ng kwento sa kanya ng matanda. Kumusta kayo? Balita ko ay muling umatake ang aswang. Anong nangyari sa leeg mo? Nasaktan ka ba ng aswang na yon? Opo, Lola. Muntik niya na po ako makuha kagabi. Lola, takot na takot po ako. Akala ko po makukuha na niya ako at makakain na po niya ako eh. Sisiguraduhin kong hindi na mangyayari yon, Apo. Halika, may mga bagay akong ibibilin sa'yo kung sakaling makaharap niyo ulit ang aswang na yon. Bago tuluyang pumasok, niyakap pa ng mahigpit ni Carlo ang kanyang Lola Abing. Bukod kasi sa nagpapasalamat siyang mali ang unang haka-haka, masaya rin siyang laging nasa maayos na kalagayan ang matanda. Nang makaupo sa loob, agad ngang isinalaysay ni Carlo ang lahat sa kanyang lola, mula sa pag-atake ng aswang, pati na ang pagkakaroon niya ng haka-haka dahil kahawig ng aswang na yon ang matanda. Kahawig? Sigurado ka ba dyan, Apo? Opo, Lola. Kaya nga po ako pumunta rito eh. Para po kumpirmahin ng mga tanong sa isip ko. Maraming nilalang sa mundo natin ang mapanlin lang, Apo. Gaya ng aswang. May isang uri noon ng aswang na sadyang kinatatakutan dahil bukod sa mabagsik at nakakakilabot, kaya rin nilang manggaya ng anyo ng ibang tao. May ganun po silang kakayahan? Ibig sabihin, hindi lahat ng nakakaharap natin ay totoo? Maaaring sila ay mga aswang? Nakakatakot naman po. At iyon ang isang bagay na naiisip ko sa aswang na umatake sa inyo. Bukod doon, may isa pang bumabagabag sa isip ko. Hindi ba't sabi mo, kayo lang ang inaatake? Sa tingin ko, kilala ko ang aswang na yon. Talaga po? Kung ganun, sino po siya? At bakit parang sinasadya niyang kami ang mapagbintangan sa mga ginagawa niya? Tama ka. May masamang plano ang aswang na yon sa pamilya natin. Gumagawa siya ng paraan para tayo ang magbukhang masama. Para tayo ang pag-inita ng mga tao. Kilala ko siya at matalino ang aswang na yon. Planado ang lahat ng kilos niya. Tama po kayo, Lola. Maski nga po kayo dinadamay eh. Hindi na ako magtataka dahil na rin sa magulo at komplikadong nakaraan ng ating pamilya. Nakaraan po? Ano po ba ang nangyari nun, Lola? Gusto ko rin pong malaman. Sino po ba ang aswang na umaatake na kahawig nyo? Sino po siya? Agad ngang isinalaysay ni Lola Abing ang kanilang nakaraan. Ayon dito, meron siyang kakambal na nagngangalang Obeng. Kapag magkatabi sila, kung pagmamasdan ay mahirap malaman kung sino si Abeng at Obeng sa dalawa. Halos pareho rin sila ng pananamit, buhok, kilos at maging ng pananalita. Nanggaling ang kanilang angkan sa komplikadong henerasyon. Ayon kasi sa kanilang mga ninuno, ang dugong nananalaytay sa kanila ay mula sa mababangis na aswang at mahuhusay na mga albularyo. Nasa kanila na lang kung alin sa dalawa ang kanilang magiging tadhana. Nung una, pareho nilang pinili ang pagiging albularyo at manggagamot. Hanggang sa dumating ang araw na pareho silang nagkagusto sa iisang lalaki, si Virgilio, na sa daming gulo at hindi pagkakaintindihan, mas nanaig sa puso nito si Abeng. Mula nang maikasal sila,
Hindi na nakita pang muli si Obeng. Inisip na lang nila na baka nagpakalayo-layo ito dahil hindi kayang makitang kasama ng kambal niya ang lalaking minahal niya. Lumipas ang maraming taon. Nagpatuloy si Abeng sa pagtulong sa kanilang baryo kahit pa nagdadalang tao siya ng mga sandaling yon. Labis nga siyang nagtataka dahil mula nang ikasal siya kay Virgilio, sunod-sunod na kababalaghan at kalbaryo na rin ang kinaharap ng kanilang lugar. Dumami ang mga kulam, barang, engkanto, lamang lupa, lalo na ang mga aswang. Mabuti na lang noong kabataan niya ay malakas ang loob at pangangatawan niya. Kaya naman, isa-isa niyang napapatalsik ang mga naturang nilalang. Hanggang sa magkaroon na siya ng anak, na kalaunan ay nakapag-asawa. Kaya naman, nagkaroon na rin ng apo. Yun ay walang iba kundi si Carlo. Hanggang sa dumating ang pagkakataong hindi niya inaasahan. Napatay ang kanyang pinakamamahal na lalaki sa kadahilanang hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam. Ano pong ikinamatay ni Lolo? Hindi po ba't siya ang inspirasyon nyo kaya kayo nagpatuloy nun sa gawain niyo po? Bakit po siya biglang namatay, Lola? Nagising na lang ako isang gabi. Naramdaman kong may kung sino ang pumasok sa bahay namin. Mabilis ang mga pangyayari. Nang sindihan ko ang gasera, nakita kong nakahandusay na ang Lolo Virgilio mo sa sahig ng aming bahay. Marami siyang kalmot sa buong katawan at meron ding kagat sa leeg kung saan umaagos ang sariwang dugo na ikinamatay niya. Hindi po malabong aswang ang may gawa nun, Lola. Bakit hindi niyo po hinanap ang salarin? Bakit po kayo nawala ng lakas ng loob? Gaya ng sabi ko, dahil nawala na rin ako ng gana at inspirasyon. Gusto ko man pagbayarin ang may gawa nun, pero... Pero ano po? Bakit? Bakit hindi niyo po ituloy, Lola? Dahil alam kong walang ibang gagawa nun kundi ang kakambal kong si Obeng, apo. Nang hina ako. Nawalan ako ng pag-asa. Unang pumasok sa isip ko, hindi ko kayang sakta ng kapatid o kakambal kong nagagawa lamang ang mga bagay na yon dahil minahal ko rin ang lalaking minahal niya noon. Pero Lola, kayo po ang pinili ni Lolo Virgilio. Kasalanan niyo po ba kung sadyang nagmahalan po kayong dalawa? At ang pagmamahal na yon ang nagpabago sa kakambal ko. Akala ko, kapag namatay na ang lalaking iniibig namin ay titigil na siya. Nagulat na lang ako nang muli siyang nagbalik para gantihan ang pamilya natin. Kung ganun, Lola, baka pwede niyo na lang po siyang kausapin. May pinagsamahan din naman po kayo kahit papano. Siguro naman po, kaya niyo pong mabago ang isip niya. Siguro naman, kaya niya pang patawad at humingi ng tawad. Hindi ko alam, apo. Hindi ko alam kung kaya ko pang mabago ang isip niya at maalis ang puot sa puso niya. Pero kung hindi man mangyari ang bagay na yon, kailangan na lang natin maging handa. Hindi ba't may ibinigay na punyal ang Tatay Renato mo sa'yo? Akin na, lalagyan ko ng basbas mula sa mga mutya at orasyon na ginagamit ko noon sa pag-albularyo at panggagamot. Eto po, Lola, yun din po ang ginamit ko sa aswang kagabi, kaya hindi niya ako tuluyang nakuha. Nang maibigay ni Carlo ang punyal, dumiretso ang matanda sa maliit nitong silid. Mula sa ilalim ng lumang papag, hinila nito ang halos inaanay ng baul. Nang buksan niya yon, sandali pang nagliparan ang makapal na alikabok na nanggagaling dito. Nang mawala, tumambad sa harap nila ang mga dating kagamitan ng matanda. Sana, nasa akin pa ang kakayahan na nagamit ko noon sa pag-aalbularyo at panggagamot bilang tungkulin. Sana, kaya ko pang magawa ang nagagawa ko noon. Matapos makapagsalita, kinuha ng matanda ang lumang kwintas na may maliliit na mga batong nasa iba't ibang hugis. Ano po mga bagay na nasa kwintas na yan, Lola? Ito ang tinatawag na mga mutya, apo. Mga bagay na hindi basta-basta nakukuha kung hindi sa'yo nakatadhana. Maraming kapatagan, kabundukan, karagatan at kagubatan akong tinahak para makuha ang mga ito. Marami rin akong nakaharap na mga nilalang na minsan ko nang nakaagaw para sa bawat mutya na nasa kwintas ko ngayon.
Mahaba-haba akong isasalaysay ko pa pero isa lang ang tumatak sa isip ko noon. Hinangaan ako ng lahat dahil ako lang ang tanging babaeng albularyo sa baryo natin. Sunod na kinuha ng matandang babae ang isang libro na halos maglaglagan na ang mga pahinang papel dahil sa kalumaan. Nang buksan nito yon, nakita pa ni Carlo ang mga nakasulat dito. Hindi niya yun mabasa at hindi niya rin maintindihan. Iilan lamang ang may kakayahan na makapagbasa ng ganitong kasulatan. Pili lamang ang mga taong totoong nakatadhana para sa pagiging albularyo at manggagamot. Nang makuha ang lahat ng mga kailangan, inilapag ng matanda ang punyal ni Cardo sa lumang altar na naroon din sa loob ng silid. Pagkatapos nun, nagsindi ito ng mga kandila at inumpisahan ang pag-usal ng kakaibang orasyon. Naroon lamang si Carlo na nakikinig at kahit hindi niya maintindihan, alam niyang may kakaibang kakayahan ang kanyang lola Abeng. Makalipas ang ilang minuto, muling ibinalik ng matanda ang punyal sa kanyang apo. Bumalik ka na sa inyo. Sa susunod na suguring kayo ng aswang, gamitin mo ang punyal na ito. Sigurado akong hindi mo lang siya masusugatan. Kaya mo pa siyang masaktan o kaya naman ay mapatay. Maraming salamat po, Lola. Pangako, gagawin ko po ang lahat para matigil na ang kasamaan ng kakambal niyong si Lola Obeng. Tama po ba, Lola Obeng? May isa pa akong bagay na ibibilin sa'yo. Apo, mula ngayon ay mag-iingat ka sa mga taong nakakaharap mo. Gaya ng sabi mo, hindi na tayo sigurado kung ano o sino ang totoo. Talasan mo ang mga mata at pakiramdam mo. Mag-isip ka bago gumawa ng kahit anong kilos. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lola. Naiintindihan ko po. Habang binabaybay ni Carlo ang daan pabalik sa kanilang bahay, napahinto siya at nagulat nang makita ang kanyang tatay Renato. Nakangiti yun at derechong nakatitig sa kanyang kinalalagyan. Wala itong kahit na anong bitbit kung sakaling galing yun sa bukid gaya ng sinabi nito. Kaya naman, kinabahan siya na hindi ito ang kanyang ama. Lumapit ang lalaki sa kanya. Dahil doon ay marahan siyang napaatras. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang punyal na nasa kanyang tagiliran. Oh, bakit ganyan ka makatingin, anak? Para ka namang nakakita ng multo. Tay, bakit po kayo nandito? Pinasusundo ka na sa akin ng nanay Dolores mo eh. Bigla ka kasing nawala sa bahay kaya naisip ko na rin hanapin ka. Halika, umuwi na tayo sa bahay. May dala po ba kayong pagkain galing pong bukid? Bukid? Aba, hindi ako galing doon, anak. Hindi ba't magkakasama lang tayo sa bahay kanina? Lumayo ka sa akin! Hindi ka ang tatay Renato ko! Isa kang aswang! Teka, anong pinagsasabi mo, anak? Ako ang tatay Renato mo. Tignan mo ko. Mukha ba akong aswang? Anak, masama ang magbintang, ha? Imbis na tumugon, ay pinili na lamang ni Carlo ang lumayo. Alam niya sa sariling hindi ito ang kanyang ama. Habang umaatras, nakita niyang muling ngumiti ang lalaki bago siya makalayo. Narinig niya pa ang huling tinugon nito. Nasa paligid lang ako, Carlo. Nagmamasid, nagbabantay, naghihintay na makakuha ng tamang pagkakataon. Papatayin ko kayong lahat. Hindi na tinapos ni Carlo ang mga sasabihin nito at mabilis na nagtatatakbo pabalik sa kanilang bahay. Napahinto siya at tuluyang kinuha ang punyal nang muli niyang makaharap ang amang si Renato. Sa takot na baka saktan siya nito, inunahan niya na ang lalaki. Hindi mo ako malilinlang! Aswang ka! Iniamba niya ang punyal sa lalaki. Agad naman itong naagapan ni Mang Renato. Nahawakan niya ang punyal pero sa talim, umagos ang mapulang dugo sa kanyang mga kamay. Anak, bakit? Anong ginawa mo? Aray! Tay, ikaw po ba ang totoong tatay ko? Bakit mo naman inisip na hindi ako ang tatay mo, pambira kang bata ka? Ano ba itong ginagawa mo? Papatayin mo ba ako? Ay, sorry po. Akala ko po kasi. Tay, sorry, hindi ko po sinasadya.
Anong nangyari? Bakit ang daming dugo? Diyos ko, Renato! Tila naging estatwa si Carlo dahil sa nagawa at nasaksiyan. Mukhang nagkamali siya. Ang taong sinaksak niya ay ang kanyang totoong ama at hindi ang aswang na nagpanggap kanina. Marahan siyang napaatras habang hawak pa ang punyal na may bahid ng dugo mula sa kanyang tatay Renato. Litong-lito ang bata. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa pagkakamaling nagawa. Nay, hindi ko po sinasadya. Nay, akala ko po, siya po yung aswang na gustong manakit sa akin eh. Mamaya na tayo mag-usap. Tulungan mo kung dalhin ang tatay mo sa loob ng bahay natin. Ipaliwanag mo lahat kung bakit mo siya sinaktan. Nang madala sa silid ang lalaki, mabilis itong ginamot ni Aling Dolores dahil may sapat na kaalamang namana sa kanyang ina. Agad niyang nalunasan ang sugat na natamo ng kanyang asawa mula sa kanyang anak. Nang matapos yun, masinsinan niyang kinausap ang bata. Nagtataka man at natatakot, hindi nag-atubili ang bata na isalaysay ang lahat sa kanyang ina, maging ang sinabi sa kanya ng kanyang lola Abeng. Sorry po, Nay. Hindi ko po talaga sinasadya. Totoo po ang sinasabi ko. Ginaya po ng aswang na yun ang itsura ni tatay. Kamukhang kamukha po talaga. Magkaiba lang sila ng tono ng pananalita. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan kita, anak. Sadyang matalino ang kambal ni Inang at hindi nakapagtatakang planado yun para masaktan mo ang sarili mong ama. Sa susunod po na makaharap ko siya, hindi na po ako matatakot at magkakamali. Sisiguraduhin ko po magbabayad siya dahil sa panlilang lang na ginawa niya po sa akin o sa atin, Nay. Huling napaiyak ang batang si Carlo. Dahil doon, niyakap siya ng mahigpit ng inang si Dolores. Makalipas lamang ang ilang oras, nagkaroon na muli ng malay ang ama nitong si Renato. Agad niyang ikinuwento rito ang lahat. Kasabay nun, panay rin ang hingi niya ng tawad dahil sa nagawa sa sariling ama. Hindi ako makapaniwala na may kakambal pala ang inang mo, Dolores. Nabanggit ba niya sa iyo yun dati? Sa pagkakaalam ko, meron daw siyang kapatid na matagal nang nawalay sa kanya. Hindi ko alam na kakambal pala ang tinutukoy ni Inang. Ngayon ko lang din nalaman na gano'n ang nakaraan nila at angka na pinagmulan. Ang nakakalungkot, lahat ng mga nangyari nun ay sa atin bumabalik kahit wala naman tayong kinalaman sa gulo o away na meron sila. Isa lang ang paraan para matigil ang kababalaghang ito. Kailangang mahuli at mapaslang na ang kakambal ni Inang. Masyado siyang mapanganib. Masyado siyang mapanlinlang na kahit ang anak natin ay nabiktima niya. Hindi po ako papayag na maulit yun, Nay. Kapag nagkaroon ulit ako ng pagkakataon, hindi na ako magpapaloko sa kanya. Mahirap magbitaw ng salita, anak. Hindi natin alam kung anong susunod niyang gagawin o magiging hakbang. Nakikiusap ako. Kahit ngayon lang ay makinig ka muna sa amin. Huwag ka munang lalabas ng bahay. Pwede ba yun, anak? Hindi naman kita sinisisi. Pero kung hindi ka sana lumabas kanina, baka hindi sana nangyari ang mga bagay na ito. Opo, hindi na po mauulit. Pasensya na po kasi nang dahil po sa pagiging pasaway ko at hindi pakikinig sa inyo, nasaktan ko po kayo nang wala sa oras. Sige na. Kalimutan na natin yon. Mabuti na lang, marunong manggamot tong nanay Dolores mo. Mabuti na lang at may natutunan ako kay Inang noon kahit hindi ako interesado sa gawain niya. Nagpatuloy sa pag-uusap at tawanan ang mag-asawa. Samantalang si Carlo, nagpasyang pumasok muna sa kanyang silid upang makapag-isip. Hindi niya alam pero hindi siya mapakali dahil sa pagkakamaling nagawa. Gusto niya mang sundin ang utos ng ama pero nangingibabaw sa puso't isip niya na makaganti sa aswang nakakambal ng kanyang lola Abeng. Sa paglipas ng mga oras, tuluyan na ngang kinain ng dilim ang buong paligid. Sa paglalim ng gabi, muling naalimpungatan ang tatlo dahil sa malakas na sigawan ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Binalak sana ni Carlo na makiusyoso, ngunit agad siyang pinigilan ng mga magulang. Anak, sundin mo ang biling ko. Huwag kang lalabas ng bahay. Hayaan mo kaming imbestigahan ang nangyayari at makatulong kung kinakailangan. Nagkakaintindihan ba tayo? Anak, tinatanong ka ng tatay mo. Opo,
Dito lang po ako sa loob ng kwarto. Hindi po ako lalabas. Nang muling maisara ang pinto ng silid, pinili na lamang ni Carlo ang mahiga. Panay ang tingin niya sa paligid at lalong hindi siya mapakali. Dahil sa ingay at sigawan na naririnig niya mula sa labas ng kanilang bahay. Kaya naman, gamit ang unan, pinilit niyang takpan ang kanyang mga tenga upang hindi madagdagan ang kaba at takot na nararamdaman niya. Ilang sandali pa, napatingin siya sa kanang direksyon nang bumukas muli ang pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Mula roon, bumungad ang kanyang nanay Dolores na balisa at mababakas sa muka ang kakaibang lungkot. Anak, patay na ang tatay Renato mo. Pinatay siya ng aswang. Po! Hindi! Hindi pwede! Hindi pa pwedeng mamatay ang tatay! Nasaan siya? Gusto ko po siya makita! Halika, sumunod ka sa akin. Dali-dalim bumangon si Carlo upang sundan ang kanyang ina. Paglabas nila ay wala ng tao sa kanilang bakuran, pero bigla siyang natigilan nang mapansing may telang nakabalot sa kanang paa ng babae. Bukod pa ron, napansin niyang may sugat ito sa isang kamay. Doon ay napagtanto niyang muli siyang nilinlang, kaya naman mabilis niyang hinugot ang punyal na nasa kanyang tagiliran. Nay! Nasaan po si tatay? Nandoon siya sa hindi kalayuan. Duguan siya at Sa pagharap ng nagbabalat kayong aswang, napatigil ito sa pagsasalita nang bumaon sa leeg niya ang punyal ni Carlo. Idiniin pa ito ng bata at dahil doon, tuluyan itong nagsuka ng kulay itim na dugo. Hindi mo na ako malilinlang sa ikalawang pagkakataon! Aswang ka! Bakit? Papaano mo? Hinugot ni Carlo ang punyal at mula roon, tuluyang bumagsak ang katawan ng nilalang na nasa harapan niya. Ilang sandali pa, kitang-kita ng dalawang mga mata niya kung paano ito magpalit ng anyo. Mula sa wangis ng kanyang inang si Dolores, naging wangis ito ng matandang gusgusin na talaga namang kamukang-kamuka ng kanyang lola Abeng. Tapos na ang pag-aasik mo ng lagim sa baryo namin. Tapos na ang puot na daladala mo mula sa nakaraan nyo ni na lolo at lola. Tapos na. Tapos na ang bigat at problemang dinala mo sa amin ni nanay at tatay. Hindi na nga muling nakapagsalita pa ang matandang aswang na si Obeng dahil tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Ilang saglit pa, dumating na ang kanyang mga magulang kasama ang lola Abeng nito. Bago pa magtanong, agad na ikinuwento ni Carlo ang mga nangyari. Nakakalungkot na dito humantong ang galit ng aking kambal sa akin. Kung pinaira lamang sana natin ang pagmamahalan noon sa isa't isa, sana magkasama at payapa kaming namumuhay sa baryo. Masakit sa akin ang nangyaring ito pero ito talaga ang tamang gawin. Wala na tayong magagawa kundi pigilan siya sa kanyang kasamaan. Dinaig na siya ng demonyo at nagpasakop na siya rito. Patawarin niyo po ako, Lola. Napatay ko po ang kapatid niyo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Pero wag na lang natin itong ipaalam sa tao. Baka lalo lang silang magduda sa atin at sa pagkatao natin. Nilapitan ni Lola Abeng ang kakambal nitong aswang at inorasyonan niya ito upang hindi na bumalik sa dati nitong anyo. Sakto namang nagsidatingan na ang mga tao. Naguluhan sila sa kanilang nakita. Dalawang Dolores ang nasa kanilang harapan at nagsimula ng humabi ng kasinungalingan si Lola Abeng. Sinabi nitong ang patay na Dolores ang aswang na hinahanap nila. Nagbabalat kayo ito at gumagaya ng anyo ng isang tao. Ibinalita din ng matanda na si Carlo ang nakapatay sa aswang. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga tao para sa kamatayan ng aswang. Tapos na ang gulo. Tapos na ang panggugulo ng aswang sa kanilang baryo. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, ay tuluyan na ngang naganap ang tadhana para kay Carlo. Nang tumungtong kasi ito sa tamang edad, doon na rin naglabasan ang kakayahan nito para sa pagiging isang albularyo.
Bago pumanaw ang lola nitong si Abing, tuluyang naipasa sa kanya ang kaalaman, karunungan at mga kagamitan. Doon nakilala ang batang minsan nang pumaslang sa misteryosong aswang na bumalik at nanggambala sa kanilang baryo upang maggasik ng lagim at maghiganti sa kakambal nito. Nito.